Hi guys! Welcome back to our channel! Hello! Auntie! Say hi. Hi! So today is June 18, 2026 and ngayon isi-share ko naman sa inyo yung aking NCLEX journey. So ngayon, papunta kami doon sa Pastry Haven Cafe sa Daraga kasi doon kami talaga magpa-vlog ng aking NCLEX journey, ang aking NCLEX experience, and kung paano mag-apply ng DIY for NCLEX. Bakit hindi sa bahay? Kasi po, brownout po sa bahay namin. 8 o'clock a.m. hanggang 5 p.m. ang brownout. Kaya andito na kami. Nasa labas na kami. Simula pa kanina ng mga 9 a.m. We are the brownout capital of the Philippines. Alay ko, di ba kaka-brownout lang nung Martes, tapos ngayon Webes, brownout na naman ng 8 to 5. So, yan. Tumatakas kami sa brownout. Kaya mag-vlog na lang kami. So, yan. Turo namin sa inyo mamaya yung cafe kung saan kami pupunta. Masarap yung coffee doon. See you later! Hi! Parang kasi dito. Okay lang? Oh my God! Okay mo yan. Okay mo kasi. Bibenta ka mo rin din. Hi guys! So, andito na nga kami sa Pastry Haven Cafe dito sa may Daraga, malapit sa BC. Ito na lang kami. Oo, dito na lang kami kasi nga brown out dun sa bahay. Tapos, eto, nag-matcha muna kami and iced coffee. Hindi na kami kumain kasi medyo nabusog na kami ng lunch namin kanina. So, ito na, i-share ko na sa inyo yung aking DIY NCLEX and NCLEX journey, yung buong journey ko starting nung nag-decide kami na mag-NCLEX ako. Bakit ka na yung ganyan? Bakit ako na yung ganyan? So, hindi. Background story lang kasi nung graduate ako ng high school, hindi ko talaga alam kung ano yung iti-take kong course nung college. Kaso, si mama ko, si Mother Earth, meron siyang sister na nasa US with her family. So, yan yung sinabi na mag-nursing daw kami para for greener pasture, para daw pag nakagraduate ng nursing, punta daw ng US. So, ako naman, syempre hindi ko alam na kung ano yung iti-take ko. So, nag-go ako na mag-nursing. So, yun hanggang makagraduate ng nursing, makapasa ng board exam. Tapos, after makapasa ng board exam ng 2010, kasi 2010 ako nag-graduate ng nursing, nung time na yun kasi, parang hindi open yung US. Naka-retrogression siya na matagal na. So, hindi in demand yung nursing nung time na nakagraduate ako and nung nakapasa ako. Nakalagpas na yung, Parang, yung demand para parang, sa nurses. So, wala na siya masyadong opening Yung, sa US. Yung priority date nun, ang tagal talaga. Matagal talaga yung movement. Yun yung mga nakikita natin sa Lefora na mga 8 years daw silang nag-aantay, 10 years daw silang nag-aantay na mag-current. Tapos, dito naman sa Pilipinas, hindi din in demand yung nursing. Kasi yun nga, kailangan mo ng backer during the time para lang makapasok sa mga hospitals or sometimes nag-volunteer. Oo,
Tapos pag nag-volunteer ka, ikaw pa magbabayad. di ba? Oo, may mga ganon na hospitals na ikaw na nga magbibigay ng serbisyo mo, ikaw pa yung magbabayad or kailangan pa ng backer para makapasok ka para lang. Oo. So, yon. So, ang ginawa ko, may friend kasi ako na nagle-lecturer siya sa isang review center. So, yan, kinuha nila ako na maging staff. Kasi yun nga, sino naman ang gusto mag-volunteer, di ba? Mag-work ka na walang sahod. So, kinuha ko yung opportunity na mag-work sa review center kasi parang ang sahod ko nun, 8,000 monthly. Wow, di ba? Ako sumasahod. Yung mga kabatch ko, nag-volunteer sa hospital. So, syempre, sino ba naman ang ayaw ng sumahod? So, yun. Doon muna ako nag-work for like 2 years. And then after, kumonti yung nursing naman na nun. So, wala nang masyadong nagne-nursing and grabe na din yung competition between the review center. So, nag-close na din yung review center na pinagtatrabahuhan ko. So, nag-decide ako na bumalik sa bedside. So, yun, nag-work ako sa isang government hospital as a casual nurse. And alam niyo ba kung magkano yung sinasahod ko doon? Taranan! 2,000 pesos monthly. So, yun. Oo. And bago pa ako makapasok na casual, nag-volunteer muna ako for 6 months yata. So, yon, nag-volunteer, di ba? Nag-volunteer ako ng 6 months, walang sahod. Tapos, after ko mag-volunteer ng 6 months, sasahod lang ako ng 2,000 monthly. Pero ang catch doon, magkano ngayon? 20,000 na Christmas bonus. So, parang, sige, yan na lang yung ikasasaya natin yung Christmas bonus natin na 20,000 pesos. Oo, every Christmas. Pero yung monthly mo, grabe talagang hirap na hirap. Kabuti na lang yung workplace ko noon, sobrang lapit lang sa bahay. As in, walking distance lang. So, pag minsan, pag lunch or dinner, umuwi na lang ako sa bahay para makatipid. Tapos, syempre, naglalakad na lang papunta at pauwi para makuha kong buo yung 2,000. So, ganon yung ginagawa ko before. And then, 2 years contract lang kasi yon. Kasi nga, sa sobrang dami ng oversupply ng nurses during the time, sabi nila na give chance din naman daw sa ibang nurses. Casual nurse. So, bigyan naman daw ng chance yung ibang nurses na mag-work. So, wala akong choice. Lumipat ako ng private hospital. Yun na yung pinagtrabahuhan ko from 2015 hanggang ngayon, 2026. Pero nung time na yun, nagsimula din ako doon na as volunteer for 3 months, probationary, as in like sumasahod ako ng 4,000 per quincenas, ganun yung work ko before. Buti na lang ngayon, medyo tumaas na nung, syempre, inflation. So, nag-demand na din kaming tumaas yung sahod. Buti naman, tumaas ng konti. So, yon. So, nagsimula talaga yung NCLEX natin na journey, yung ating pag-apply for NCLEX year 2022. Pero before that, kasi di ba nag-pandemic, during pandemic, ang dami ko ng ka-work na nagtitake ng NCLEX. So, lahat sila nagre-review. Siyempre, isa ako sa mga matatanda sa hospital during the time. So, hinahayaan ko lang sila na mag-take and kumbaga mag-exam, you supportive na lang, samahan mo sila na habang naka-duty na nagre-review sila. So, habang nagre-review sila, ikaw nang bahala mag-bedside kasi nga, nagre-review sila, parang help mo sa kanila yon. So, until na, sobrang dami na namin nag-a-apply for NCLEX. Pero, gusto mo na yun, di ba? Gusto mo na din mag-exam. Kaso, actually, kaya pala hindi ako umaalis sa bedside kasi hindi siya naaalis sa isip ko na what if mapag-desisyonan ko na mag-abroad. So, kaya kahit sobrang baba ng sahod, hindi ako umaalis sa bedside talaga. And actually, yung NCLEX, di ba, mahal yung processing for NCLEX. 20K, 50K. Aabutin ka ng 50K pag-process pa lang ng NCLEX. Kumbaga yung total na gagastusin mo na yon. Pag-process mo ng NCLEX, yung mga biyahe mo, or reviewers and everything, 50K. Pero hindi naman yun isahang gastos. Kulang-kulang 50K or sobra. Basta nga ganyan natin.
Pero, tawag nito. So, nung time na nung hindi pa nagpa-pandemic, ang hirap na mag-schedule ng review. Kasi before, di ba, ang mga review centers, dapat, ano ka talaga, pupunta ka, kumbaga face to face. Kaya, parang ile-let go mo yung work mo para lang makapag-review ka ng NCLEX. Siyempre, bilang hindi naman tayo pinanganak na mayaman, hindi naman natin kayang iwanan yung work natin para mag-review. Tapos, parang nakaka-pressure din yun na magre-review ka, dapat makapasa ka agad. And pag nakapasa ka, hindi ka naman sure na makakapunta ka naman kaagad sa US. So, isa yun sa mga nag-hold back sa akin mag-take ng NCLEX before. Although, meron naman akong pinsan, yun na nga, yung mga pinsan natin dyan sa US, na willing silang mag-sponsor ng, okay, papag-reviewin kita ng NCLEX, kami nang bahala sa gastos mo. Oo, kaso ayoko nung ganong pressure kasi unang-una, hindi naman ako matalino. So, ayoko nung pressure na galing sa ibang tao na, Ambol lang. hindi. Yun, ayoko lang yung pressure galing sa ibang tao. Tapos, in the end, paano kung bumagsak ako? So, parang nakakahiya na, Ayaw niya lang mabagsak. Hindi pa siya nababagsak kung hindi naman, nabagsak ako sa medical. Napasputum nga tayo, di ba? So, yun. Ayoko yung ganong feeling na parang kasi medyo matatalino itong mga pinsan ko ito kaya medyo na-pressure ako. So, ayoko ng ganon. So, yun na nga. Balik tayo doon sa pandemic na yung mga ka-work ko, most of them, nagpa-process na ng NCLEX nila. So, nagtanong-tanong ako kung magkano and kung ano. Tapos, doon ko lang nalaman na hindi pala nag-expire yung NCLEX. Kasi all this time, before ako mag-NCLEX, ang akala ko kapag nag-NCLEX ka, diba, pag nakapasa ka, magkaka-license ka, and then pag nag-expire, mag-exam ka ulit. Yun talaga yung iniisip ko before. So, sabi ko, gagastos na naman ng 50K. Parang hindi ko naman kayang gumastos ng ganon. Pero doon na, nung time na yun, nalaman ko na hindi naman nag-expire yung NCLEX. Nag-expire yung license, but pwede kang mag-renew ng license mo. So, yon. So, ito na. Dito na papasok yung ating desisyon na mag-NCLEX talaga. Kukwento ko sa inyo kung saan siya nagsimula. So, one time, pumunta kami sa isang resort ng family ko, yung buong family ko, tapos yung auntie ko na nandyan sa US, kasama yung husband niya, tapos yung iba ko pang mga pinsan, yung may-ari nitong cafe, sila yung mga kasama namin na pumunta doon sa Sorsogon. So habang kami ni Hans nagsuswimming, ito si Kaloy, tsaka si Uncle Chod, yung from US din, nag-iinuman sila, nagkakwentuhan sila doon. So ako naman, syempre swimming. Alam mo ba, pagbalik ko, di ba, umahon na ako sa tubig. Pagbalik ko, sabi nito sa akin, sabi mo? mag-NCLEX ka na. O, ikaw, mag-NCLEX ka na? Sabi ko naman, Lasing na kami noon. medyo lasing na ata sila noon. Sabi ko, Sabi ko, saan ba galing to? Na, ba't may pag-NCLEX na? Tapos yun pala, nakwentuhan siya ni Uncle ng mga, kumbaga kung anong mga pwedeng, kung anong benefit sa US. Syempre yung sahod, unang-una, kasi hindi natin makukuha yung sahod na nakukuha ninyo dyan, ninyo sa US. Hindi natin makukuha yan dito sa Pilipinas. So imagine mo minsan one day work, parang isang kinsenas mo na dito or isang buwan mo na dito. So, yun yung mga kinonsider niya. Tapos, yun, willing naman nga sila mag-help sa amin talaga. Pero yun nga, ang sabi ko, ayoko ng parang pressure galing sa kanila. So, okay lang ito kasi asawa ko naman. Alam ko naman kung bumagsak ako sa exam, hindi niya naman ako i-judge. Sino ngayon yung nagano sa'yo? Sponsor? Ang nag-sponsor po sa NCLEX ko ay si Kaloy. So, I think mga summer yon, yung mid-year bonus niya yung pinang-apply namin sa NCLEX ko. So, eto na tayo. Para kung nagpa-eskwela ng estudyante. Oo, para niya akong pinag-aral dito sa part na to. Para siyang sugar daddy. So, eto na. I-share ko na sa inyo kung paano yung pag-process natin ng DIY NCLEX sa New York Board of Nursing. Bakit New York yung pinili? Ito. New York yung pinili ko
Kasi most of my workmates sa New York talaga yung kanilang NCLEX application. Kasi yun daw yung pinakamadali. And yun naman talaga pala yung pinakamadali. Bakit madali siya? Konti lang yung requirements na isa-submit. Ay, Compared, yung iba ba compared ata sa iba na kailangan pa ng mga CGFNS, mga ganyan-ganyan. Kailangan pa mag-mail ng kung ano-ano. Ito parang dalawa lang i-mail mo, tapos online application. Tapos, siya na, antayin mo na lang yung eligibility mo, okay na. So, yun. Share ko sa inyo kung saang website ang kailangan yung puntahan. So, yan. Yung website ng New York State Education. Tapos dyan, makikita ninyo yung application forms. Meron dyan na Form 2F and Form 3F. So, yun ang i-accomplish ninyo. Yun ang ipiprint ninyo and i-accomplish ninyo. So, bali ako, before, nag-apply ako, July 14, 2022, ako nag-decide na mag-apply for NCLEX. So, in-accomplish ko na siya, yung Form 2F and 3F. Yung Form 2F natin, ito yung Certification of Foreign Nursing Education. And ito, pag sinend ninyo to, this may take time kasi via mail ito sinisend sa New York. So, i-accomplish mo siya, susulatan mo, tapos pupunta ka sa nursing school mo. And kailangan mo dito yung transcript of records mo, RLE summary, and all that. So, pagkasulat mo or pagka-print mo with all your details, pupuntahan mo lang yung school mo, ipapa-accomplish mo din sa kanila yung kailangan nilang i-accomplish, and then they will, they will put it in an envelope, yung Form 2F mo kasabay yung iba mo pang requirements, and isisil nila to, and lalagyan nila ng, yun, isisil, dry seal nila yon. Tapos yun po yung ipapadala ninyo sa New York. And then, yung Form 3F naman natin, ito naman yung kailangan sa PRC. So, yung State Board Verification ang kailangan po ninyo dito. Pwede po kayo nito mag-book ng appointment online para maka-request kayo sa PRC Leris. So, kailangan nyo lang i-accomplish yung form. And then, pag nasulatan nyo na yung form, kailangan nyo pumunta sa PRC. And then, si PRC, i-accomplish din nila yung kailangan nilang ma-accomplish doon, and then gagawa sila ng ilalagay din nila sa sealed envelope yung inyong Form 3F. So mamaya na ako papainom. Mahayaan mo muna ako magsalita dito. Mix siya ng mix eh. Uminom ka na, tatabang na. Sige, painom muna. Magdadry na yung lalamunan mo, nagkakasalita eh. So yun yung 2F sa school, 3F sa PRC. Ako, ang ginawa ko, sabay ko na siyang minail. The same day ko siya minail. So, hindi pwedeng pagsabayin mo yung dalawang envelope sa isang mail sa DHL ko kasi pinadala to. Kasi, dapat, ang mangyayari, ang pag-receive ng New York is from the school and from the PRC and hindi from you. Okay? Nagets nyo ba? So, during my time, ang pag-mail to US, yung address pala sa New York, nakalagay din yun sa Form 2F and 3F na sa pinakababang part. So, pwede ko din i-attach dito. So, ang pag-mail sa DHL nung dalawang yon ay 2,471 each mail. So, bale, inabot ako ng 5,000, almost 5K, para lang maipadala yung dalawang forms na yon. Padala pa lang yun. O, padala pa lang yon. And it may take how many months pa bago dumating sa New York. So, habang ikaw nag-aantay na makarating yung minail mo na yon, pwede ka na mag-start mag-review. Dito na ako nag-start mag-review. Nag-review ako sa NCLEX Amplified kasi pwede silang online nun. Pure online talaga sila nun. Naka-zoom lang kami, tapos nire-record nila yung lecture. So, kung naka-duty ka, pwede mong i-playback yung review ninyo. Tapos pwede mong i-adjust yung speed para medyo mabilis yung yung lecture. Kasi sometimes 'di ba pag napapadami yung chika sa lecture napapahaba. So pwede nyong bilisan ng konti yung pag-play ng video. So yan yung time ng 2022 pa no. Tapos din ako La Charity din ako, yung
prioritization and delegation. Nag-Saunders din ako. Tapos basta mga Q-banks. So, yun ang ating mga um, review materials before. With Tapos habang nagre-review, pwede ka na din mag-register sa ceufast.com kasi kailangan mo ng online certifications na required ni New York. So, meron doon na child abuse training and infection control training. So, kailangan mong tapusin yung mga trainings na yon. During my time, may child abuse training ako. Kaso, nung 2025, kailangan ng updated na mandated child abuse training. So, hindi ako na nakapag-renew ng license nun hanggang hindi ko tinitake yung updated na child abuse training. So, ngayon, kung magte-take man kayo ng child abuse training, yung updated na ang i-take ninyo para hindi na kayo uulit pa na mag-register, mabayad na naman, gano'n. So, yon. After nun, di syempre, nag-aantay ka nga na makarating yung yung mail mo papunta doon sa New York. Natatrack naman siya. May tracking number na ibibigay si DHL. So, nung malapit na, nung nasa New York na yung aking mail, nung dumating na, doon ko na ni-register yung aking in-accomplish, yung aking Form 1. Nandun yan sa application forms. Si Form 1, nakalagay ata dyan yung mga diploma, basta lahat ng details about you lang naman. So, yon sinabit natin yon sa New York. And then, magbabayad kayo ng $143 para makapag-register kayo doon sa New York State Education. So yun, halos pinagsabay ko lang yung pag-submit ni Form 1 and yun yung pagdating ni Form 2F and 3F. And then, yun, tuloy-tuloy lang ang pagre-review habang nag-aantay ka ng eligibility. Kasi yung eligibility, medyo matagal mo pang makukuha. Sa akin, nakuha ko yung eligibility ko to take the NCLEX noong November 16, 2022. So, di ba, nag-send ako ng application ng July, August, September, October, November. So, 4 months pa yung inantay ko bago ako nagkaroon ng eligibility to take NCLEX. So, yon, you may utilize your time to attend review. Pwede kang mag-self-review, pwede kang mag-review sa review center kung ano ang gusto mo. Kung saan ka komportable, kung saan mo feeling na mas matututo ka. So, yun. Nagre-review siya kahit may yung anak namin si Hans, ano pa lang siya, 1 year old. Kahit nag-ano siya, nagpabantay siya, nagpapatulog siya ng bata. Pagkatapos matulog, tsaka lang siya magre-review like 12 midnight hanggang Before kasi, si Hans, 1 year old, sobrang iyakin pa yan na batang yan. As in, like, every 2 hours, iiyak siya pag gabi, pagtulog. So, ang ginagawa ko, pag natutulog na siya, natutulog din ako, sinasabayan ko siya, ba mga 9 o'clock, natutulog siya. Tulog din ako niyan kasi galing din akong morning duty. So, gigising ako mga 11, tapos nagre-review ako niyan hanggang 1 or 2 a.m. Tapos, kinaumagahan, duty na naman ako. Kasi ang duty ko palagi, nagre-request ako sa supervisors ko before na mag-morning shift lang ako. Kasi nga, yung anak ko, minsan walang bantay kasi nga si Kaloy, nasa bureau siya, nasa BFP. So, yon. Tapos, a little backstory pa, di ba nagre-review ako? Akalain mong nagla-live selling pa ako. nagla-live selling kami dati. Nagla-live selling ako, kami ng kapatid ko, nagla-live selling kami ng mga damit. So, yon. Pinagsasabay ko siya sa review. Actually, hindi ko alam kung paano ko nagawa before, pero siguro dahil nga sabi ko sa inyo, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman, kailangan natin gawin ang lahat para kumita. Kasi masyadong magastos pa yung 1 year din tayo. Oo, 1 year yung grabing namin sa financial status namin, financial difficulties namin before, lalo nung pinanganak si Hans. Medyo talaga siya. Grabing gastos talaga. Magastos talaga kasi syempre bata, gatas, diapers and all, ganon, vaccines. Kaya yun yung nag-urge sa amin para mag-abroad na, tapos para mag-extra income na live selling. So yun na nga, dumating na nun yung eligibility ko no November 16. So doon na pinag-register na ako ni New York sa Pearson VUE. So si Pearson VUE kasi doon tayo magte-take ng exam. So sa Trident Tower, di ba? So kailangan mo muna mag-register sa website nila.
Tapos nun, after nun, syempre nag-email na si NCSBN na nakapag-register ka na sa Pearson VUE, you are already eligible to take the NCLEX. Nag-apply naman ako ngayon for Authority to Test or ATT. And in-apply ko yon November 29, 2022. So, pag nag-apply ka ng ATT mo, valid lang yon for 6 months. So, November, December, January, February, March, April, May. So, dapat until May, makaschedule ka na ng NCLEX mo. Kasi kung hindi, masasayang yung bayad mo kasi may bayad pa yun na $200. So, yun. Tingi-tingi naman yung gastos natin dito. Hindi naman siya isahang 50K. So, una muna yung mga $143, mga yung pagpadala ng mga papeles mo. Oo. I love you dollars. I love you dollars. Tapos, kaya pala, pupunta ng US kasi I love you dollars. Tapos, syempre, yung mga excess gastos mo sa pag-request ng mga papeles mo sa school and sa PRC. So, yun ang mga gagastos. Yes. So, yun nga. Nagbayad tayo ng $200 para sa ating ATT. And then, ito na. Nung time na to kasi, ang dami palaging fully booked sa Pearson VUE sa NCLEX. Palaging fully booked ang NCLEX dun sa Pearson VUE kasi in demand ganito yung nurses sa US kasi current nito ang visa bulletin. Mga ilang years, more than a year ata siyang current ang visa bulletin. Kaya sobrang in demand yung yung NCLEX nung time na to. 2021 ata. Basta pandemic siya nag-start. Oo. Tapos, yun na nga, palaging fully booked. So, abang ako ng abang sa Pearson VUE kung kailan may mababakante. Sabi ko, kahit anong date, okay lang, go na yan. Kasi nakapag-review naman na ako ng mga 6 months, ganon. Tapos, ano pa nga to? Tapos ito na. By March kasi, i-implement na yung new generation NCLEX. So, yun. Kaya, gusto ko na mag-book as early as before March para maihabol ko pa yung old generation yung kumbaga yung current na style ng exam kasi yun yung kumbaga naaral ko. And syempre ayoko namang mag-try ng first time doon sa new gen, 'di ba? So ito hinabol ko talaga. So nung December 16, 2022, nakakita ako ng bakante sa Pearson VUE. And alam mo ba kung anong date ang bakante? January 16, 2023. Just 1 month. 1 month away from yun, nung pag-check ko. Sabi ko, ano ba? Ready na ba ako mag-exam nito? Hindi ko alam kung ready ako or ano ba, i-go ko na ba to or mag-aantay pa ako na may babakante or ang hirap mag-decide nun kasi halimbawa, nakita mong may bakante ngayon, 1 hour lang after mo mag-check, wala nang bakante. So, ganun ka fully booked yung pag-NCLEX before. So, sabi ko kay Kaloy, sige na, i-take ko na to. So, yun, binook ko na yung NCLEX ko ng January 16, 2023. So, 1 month away from yun, December 16, 2023. Nagbayad na ako nito ng $150 na naman. So, ito na. Nung nabook ko na, alam mo yung parang nagsisisi ka na binook mo na, ba't binook mo to? 1 month na lang to, kaya mo ba to, be? So, ganun siya yung pag-iisip ko nung time na to. Tapos, chinat ko yung pinsan ko na, yan yung pupuntahan ko diyan sa Indiana. Kasi sinabihan niya ako na na parang tutulungan niya ako. Ito, dito na pumasok yung, sige na, wag ka nang mahiya. Okay lang, tutulungan ka nila. So, sinabi ko na kung pwedeng makahiram ako na ng pang UWorld. Kasi medyo mahal yung UWorld. Nung pag-check ko, merong $139. Meron din na $169. Yung $139, yun yung questions lang. Walang assessment. So, ang gusto ko kasi, yung may assessment. Kasi, para ma-check natin kung ready na ba talaga tayong mag-exam. So, yun, sabi ko. Yun yung pinaka-effective na review mo. Reviewer mo. Hindi naman, pero maganda siya kasi parang yung practice exam and ano talaga siya, parang NCLEX talagang yung niya, style ng questions niya. Wait lang. So yon, sabi ko sa kanya, pahiram na lang muna ako kasi babayaran ko naman kasi 'di ba kaka December
Magbobonus na naman to ulit siya. Sabi ko, babayaran na lang ulit namin kapag bumonus siya or ako. So, yun. Sabi niya, hindi na, gift ko na sa'yo. No, thank you. Thank you, Ate Yen. So, yun. Shout out. Shout out, Ate Yen. Thank you so much for the U-World sponsorship. So, yun. So, 60 days sana yon. Kaso nga, 1 month na lang yung ano ko, di ba? Yung preparation ko bago sa NCLEX. So, yon. So, syempre, ongoing ang ating pag-review, yung mga questionnaires. Dito, nung 1 month na lang yung ano ko, yung 1 month na lang ang preparation ko, ang ginagawa ko na lang talaga yung questionnaires. Hindi na ako nanonood ng mga concepts. Lagi na lang akong questionnaires, practice test. Yan ang wag niyong aalisin sa inyo, ang magsagot ng mga practice test every day and magbasa ng rasyonale. Kasi para nasasanay kayo na magsagot ng exam every day. So yun. Yan lang yung ma-advise ko sa inyo. Yan din yung lagi kong ina-advise sa mga nagtatanong sa akin. Lagi kayong sasagot ng mga questionnaires, practice test, Q-banks every day. Kasi mapapractice kayo. So ito na, may plot twist na naman, be. May plot twist na naman na kaming nangyari kasi 'di ba December 16 ito nagbook kami. Alam niyo ba January 1, 2023, New Year na New Year. New Year na New Year. Ito si Kaloy, si Papa. Bigla lang siya sa akin nag-chat. Masakit daw yung paa niya. Tumawag. Tumawag siya sa akin na nagba-basketball sila sa station kasi naka-duty ito sa kanilang fire station. Nagba-basketball sila doon daw. Kasi 'di ba, minsan kailangan ng exercise ng ating mga bombero. So araw-araw silang nagba-basketball doon. Ito tumawag, emergency. Masakit daw yung paa. So sabi ko, syempre, doon tayo sa RICE. Rest, ice compress, elevate. Tapos yon. Duty din ako ng January 1 ng morning. So sabi ko, sige, lipat kami muna ng upuan. We'll be back. Ayan, lumipat muna kami ng upuan para mas maganda ang view. Mas malambot. So, ito na nga, January 1. Tinawagan ako ni Papa kasi nga may nangyari sa kanya sa duty. Tapos yon, duty din ako ng January 1 ng morning sa hospital. Sabi ko, pumunta siya sa duty ko para ipacheck namin yung paa niya. Ano ang dala? So, Ito. So, dinala siya ng ambulance nila sa BF. Ang BFP ambulance. May ambulance kasi May ambulance sila. Dinala siya doon sa Esteves. Naka-ambulance. Very emergency yan siya. So, yon. So, pina-x-ray namin yung paa niya. And we found out na meron siyang fracture. Sabi ko, Diyos ko, ngayon pa naman ito nangyari. New Year na New Year. Talagang nangyari itong bagay na ito. Okay, sorry. So, yun na nga. Nakita sa x-ray niya na may fracture siya. Tapos, di ba, nakaka-stress. Kasi nga, malapit na nga yung NCLEX ko. Nadagdagan pa ng stress kasi na-fracture siya. Tapos nakabook na kami ng lahat namin ata. Diba? Parang hindi, aeroplano pa uwi. Pauwi ba? So yun, nakabook na kami ng flight namin, ang biyahe namin papunta at pabalik. So na-fracture pa to si Kuya. Na January 1. Happy New Year nga talaga. Tapos siyempre, hindi kami makapag-decide kung sasama pa sila ni Hans. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, si Hans ay 1-year-old pa lang nung time na yon. And ito, si Hans nung time na yon, hindi siya fan ng walking. Fan lang siya ng pakarga. So, imagine mo naman, hindi kayang kargahin ni Papa. Ako lang ang magkakarga sa batang ito. So, pinag-isipan namin ng mabuti kung sasama sila or hindi. Kaso, ako na mismo nag-decide na sumama sila. Kasi sabi ko, paano kung bumagsak ako? Sino magko-comfort sa akin? At least may pilay na Oo. Or kung pumasa ako, at least, di ba, sabay-sabay kami magse-celebrate. So yun, we decided na
sasama pa rin sila sa amin. Ipapakita namin sa inyo yung mga picture niya ng ano kasi yung paan niya, talagang may casting na naganap. Tapos alam mo yung hirap na hirap siya sa Ipapakita namin yung itsura. Ay naku, hindi lang siya basta-basta casting na. hindi lang siya simple na cast. As in talagang irido talaga si kuya mo. Yan. Tapos imagine nyo kami sa airport kami. Ako, karga-karga ko si Hans, tapos may dala akong maleta, tapos siya naka-crutches siya, naka-backpack. Ano Ganon. naman ang maleta mo? Pera. Hindi. Maleta ng, syempre damit. Oh, ito na nga. Ito lang, singit na, mga story lang to in between. Kasi nga, yan yung mga nangyari talaga sa amin nung pa-NCLEX ako. So, yun na nga, pumunta kami ng Manila, I think mga ilang days ba? Mga 5 days before ata ng NCLEX. Pumunta na kami Ano doon, yung date niya? 16. Basta mga ganun, 5 days na. Syempre, naglamyerda. Kailangan namin mag-rest. Kailangan ko mag-rest. Kasi kailangan ano yung utak mo, di ba? Parang relax yung utak mo. Hindi ka dapat pagod. Kasi nga mag-exam. Tapos pumunta kami sa St. Jude. First time ko mag-St. Jude dyan sa Manila nung time na yon. So pinag-pray ko talaga na makapasa ako sa NCLEX kasi di ba ang mahal. Ang mahal ng NCLEX ko magre-retake ka 20k na naman. Ayaw ko mag-retake. O magre-review na naman tapos babayad na naman tapos punta na naman ng Manila. So yan. Yung NCLEX po na nabook ko is January 16, 2023, 7 a.m. yung aking exam. Tapos day before ng ng aking NCLEX, pumunta kami sa Makati sa Trident Tower, nag-ocular lang. Gusto ko lang makita kung ano itsura ng Trident Tower para at least pagpunta ko doon na next day alam ko na kung saan ako papasok, kung saan papunta. So dumating ako doon sa Trident Tower nung day of exam ko na mga 6:30. I think mga 6:30 nandun na ako. So pag nandun ka, marami kayong nakapila doon sa ground floor kasi hindi pa sila nagpapaakyat muna doon sa lingaw ko na. 27th floor ata. So ilalagay natin kung anong floor, kung saan talaga ang address ng sa Trident Tower. So yan, sabay-sabay kayong papaakyatin doon sa examination area. So pagpasok nyo po doon, pinapa-turn off lahat ng gadgets. And bawal din kayo mag-usap-usap doon. Pinapa-turn off yung gadgets po ninyo, yung phone, pati yung smartwatch, pinapa-off, pinapatago sa bag. And then may mga lockers provided for each examinee. And then, kailangan dala nyo yung passport of course. Tapos doon, parang i-take nila yung photo mo na i-take sa'yo, siya na din yung photo ninyo doon sa may NCLEX pass letter. Sabi ko, basta ipapakita ko yung sample sa inyo dito. Tapos, pinapabasa sa inyo kung anong mga rules doon kasi bawal na may laman ng bulsa. Talagang ikaw lang mag-exam. So, yung gamit yun na nasa locker, linimot ko na talaga, very ano na lang siya. Parang nasa memory ko na lang siya kasi kinalimutan ko na siya kasi ayoko nang maulit. So yun, pagdating doon basta yun, mga bawal makipag-usap. Tapos parang i-check ka nila lahat ng bulsa mo, pati yung sapatos mo I think ipapatanggal para i-check mo. Yun yung parang naaalala ko na lang eh. Para i-check syempre ba, malay mo meron pa kodigo, di ba? Eh hindi naman tayo para mag-kodigo. Ano ka, high school? So yun. So mga I think 1 hour and 15 minutes tapos na ako. Sabi ko, ba't hindi pa sila natatapos? Ba't ako tapos na ako? Chinamba ko ba yung exam? Actually, ang hirap talaga ng NCLEX, to tell you honestly. Mahirap talaga siya. Nakatulong yung experience sa hospital kasi at least, alam mo minsan yung actual na nangyayari. Pero ang NCLEX kasi is book-based talaga sila. So, hindi pwede dito yung
ano mo lang, yung parang kung ano yung ginagawa mo sa hospital dito. Kasi, di ba, as a Filipino nurse, we are very resourceful. Hindi siya pwede doon sa NCLEX. Dapat kung ano ang tinuro sa libro, siya ding sagot ninyo. So, yon. So, each item na hindi ko alam ang tanong, pinagpe-pray ko na lang kay Lord na, Lord, sana tama itong pipiliin kong sagot. Tapos lagi ako nag-sign of the cross kapag hindi ko alam talaga yung sagot. Ipinapasa Diyos ko na lang kung tama yung sagot ko. Tapos, sabi naman nun sa akin na kapag daw may napili ka ng sagot, halimbawa nag-click ka na ng sagot mo, tapos wag mo na palitan, parang nasi-sense daw yun ng computer, parang ganun. So, yun yung ginagawa ko na babasahin ko muna, tapos titingnan ko muna kung ano yung pipiliin kong sagot. Tapos pag nakapili na ako, dun ko, i-click ko na siya. Pag gusto ko siyang palitan, hindi ko na pinapalitan, Tapos yun. So, yun na. Nung time kasi namin, hanggang 75 pa yung parang stop. Pero ngayon kasi yung number of items ngayon is 85 items na pwedeng mag-stop yung exam mo. So, nung time ko, nung number 74, tapos na ako sa 74, number 75, sagot na ako ng 75. Tapos, nung papindot na ako ng next, nag-pray na naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung may sunod pa po itong tanong, sana wala na. Charot. Bakit dapat 75? Hindi nga, yun nga yung parang pwede mag-stop yung exam mo. So, doon mo na malalaman kung pasado ka ba or mababagsak ka ba. Kasi di ba during our time, pag nag-stop ka sa 75, yun talaga 50-50. Pero pag nag-stop kang mga 78, 91, parang yung chances of passing medyo mababa. Yun yung mga sinasabi nila. So yun, at least pag tumigil ka sa 75, parang 50-50 ka. So yun yung iniisip ko. So yun na nga, tapos na ako sa 75. Nung clinic ko na, tumigil na yung computer. Ano yung naramdaman mo? Kinabahan, syempre, kasi tapos na. Tapos syempre natuwa, kasi yun nga, tapos na. Kasi alam nyo ba, pag nagpa-practice test ako, 75 talaga yung maximum ko. So, hindi ko alam kung anong mangyayari sa utak ko pag sumobra ng 75 yung questions. So, yun. So, syempre, tapos na yung ating exam. Kinuha na natin yung mga gamit. Tapos, nilagyan nila ako ng parang neon sticker dito sa damit ko na nagsasabi na tapos ka na mag-exam. So, bumaba na ako sa ground floor. Tapos, nung palabas na ako doon sa pintuan, sabi ni Kuya Guard, sabi ko kay Kuya, thank you Kuya. Thank you ma'am, wag ka nang babalik ha. Yun yung sabi niya sa akin. Sabi ko, kung hindi na talaga ako babalik Kuya, ayoko na. Tapos yun. So, umuwi ako mga, anong oras? 9? I think mga 9, past 9. Kasi malapit lang naman yung Trident doon sa bahay nga itong kapatid nito. Sa Makati din kasi. So, kachat ko na nito yung mga kawork ko na mga nakapasa na rin sa NCLEX. Sabi niya, i-check mo na, nag-check na ba ng PVT? Nangangamusta sila nung exam ko, kung ano yung mga mahirap. Alam mo yung parang blood transfusion reaction na alam mo naman talaga, pero parang nung nag-exam ako, sabi ko, anong blood transfusion reaction? Ano ba to? Parang gano'n. So yun, tinanong ako ng friend ko, si Ling. Sinabihan niya ako, na mag-PVT na daw ako. So, sa mga nagtitake ng NCLEX ngayon, wala na atang PVT ngayon. Kami kasi meron pa kaming PVT before. So, ipapakita namin sa inyo yung PVT na parang most likely pasado ka or may chance na bagsak ka. So, yun. Ayoko sanang mag-PVT kasi nakakakaba talaga. As in, super nakakakaba. Pero, sabi nito na para kumbaga, wag mo nang i-prolong yung agony mo. So, after lunch, nag-check kami. May video ko nun. May video siya. Ay, parang ayoko. I-post ko yan. Ako mag-edit niyan. Grabe talaga. The awkwardness and the haggardness. So, yon nang time na yon nag-PVT kami and thank you Lord, good pop-up siya. So, yun, umiyak na ako noon. So, umiyak na ako noon kasi yun, good pop-up and the chances of passing kapag good pop-up is high daw. Ngayon ba hindi na ito? Wala na ata ngayon masyadong PVT or hindi ko na masyadong nakikita sa Lefora kasi doon na tayo sa pag-alis ang mga nakikita natin. Sa yung asawa ng kapatid ko ng take. Wala, hindi siya nag-check ng mga PVT. So, yun na nga, may good pop-up tayo. Tapos, nung January 19, na mga 12 midnight,
nasa ano kami, may party-party kami kasama yung mga pinsan niya. Inuman kami sa bahay ng pinsan niya. Tapos ako naman, nag-check ako naman sa aking cellphone. Tapos ito, katabi ko, di ba pilay? Kasi nga may, Katabi mo, hindi mo ako katabi mo. ay hindi, medyo malayo lang yung konti. Kaharap mo ako. Ito may costume pa. Sabi ko, sinabihan ko siya. Oops. Ito naman, alam mo ba to? Hindi to mataguan ng sekreto. Sabi niya, ikaw na? Ikaw na? One is meron na. Oo, meron na. Sabi ko, ito naman. Ayaw kong ipahalata sa mga pinsan niya, sa kapatid niya na i-check ko na yung result kasi meron na. Ay, hindi niya pa alam, hindi niya pa nababasa. Hindi ko pa alam na may result. Ay, hindi ko pa alam yung result. Pero alam ko na pag pinurchase ko na yung quick result, malalaman na natin kung pasado or hindi. By the way guys, sa quick result naman, may bayad po ito na $7.95. So yun, nagbayad ka pa, di ba? Exam, hindi pa pwedeng ibigay nyo na lang yung result. Magbabayad pa ako. Pati yung quick result may bayad. So yun. Si ate Ida, sabi niya, Yung isang sabi pinsan nito, ko, buksan mo na. Tapos ako naman, parang nag-hold back kasi nga, yung chances nga ng good pop-up, hindi naman 100%. ang dami So, namin doon. Malay mo naman, bumagsak pala ako. Bumagsak, ano Oo, mararamdaman oo. nung iba? Nung iba na, mga tao? Diba, nagsasaya kami doon, tapos ako bumagsak. Diba, ano naman mararamdaman? Parang mag-end na yung party noon. Oo. So, yun. Si Ate Ida, parang si Ate Ida yung Shout na-stress. out, Ate. Ate Ida, na nasa US na din ngayon. Sabi ni Ate Ida, si Ate Ida lumabas sa bahay. Hindi niya kayang ma-witness yung pag-check. Tapos, pagkalugmok. para naman, parang Ate Ida, parang wala kang tiwala sa akin ah. Tapos yun, pag-check namin ng quick result, binayaran, ayun na, pasado talaga. Ayan, makikita nyo dyan, pass. So, Ayun na ba? Ano ba? Ano? May line ka na? Yun. Ay, ma'am. Pass! Galing naman ito. Ano yung status ba? Tama ka, no? Congrats! Ay, mama mo! Magkano na ka mo? Magapunta ka mo kay mama mo. Kutibayong ka. Ang galing mo naman po. Tama ka. Tama ito pa. yun na. Sabi ko, salamat. Wala nang magre-retake ng exam. Wala nang magbabayad ng 20K para lang mag-retake ng exam. At least, tapos na. So, yun. Tapos, syempre, since pasado tayo, tuloy-tuloy ang party hanggang 3 o'clock in the morning. Kasi doon kami natulog sa, anong lugar nga yun? Basta yun. Rizal. Antipolo? Taytay Rizal. Taytay Rizal. So, yun. Doon kami party-party kami. Kasi nga, pasado si ate mo. Syempre, maraming celebrations. Thank you, Lord. At nakapasa po tayo kaagad ng isang take lamang. Buti na lang. din yung Aking paghihirap. So, ipapakita ko sa inyo dito. May video akong i-attach kasi gumawa ako sa TikTok ng content nito na nakapasa na ako sa exam. Grabe talaga, hindi ko ma-imagine kung paano ko nagawa na nag-duty ako ng every morning sa hospital. Nag-aalaga ako ng bata pag minsan wala ito. Tapos nagla-live selling pa ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya nagawa nun. Kaya yung yung mga Nagda-doubt. isip, Nagdadalawag hindi isip. nila kakayanin, may
bagong panganak sila, Or kaya sasabihin nila na busy ako sa busy duty. sa duty, may trabaho, kailangan ko mag-resign para Para mag-review. mag-review. Hindi, kaya nyo yan. Kaya niyo yan talaga. Tsaga lang Kailangan talaga. mo lang talaga ng tiyaga and disiplina. Sakripisyo. And magsasakripisyo ka ng tulog para lang makapag-review. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Habang bata pa kayo, mag-NCLEX na kayo, huwag nyo nang antayin yung iba na kung kailan nasa... Hindi, kahit matanda, kahit 30s, 40s, kaya. Oo naman, hindi na, di ba, wala naman na age discrimination sa US. Pero as early as you can, mas okay na ngayon pa lang, mag-NCLEX na kayo. Kasi nga, Hindi naman nag-expire. tsaka yung retro kasi, hindi mo masasabi, hindi naman ibig sabihin na nag-NCLEX ka ngayon, makakaalis ka na. Oo. So, it will take time. Kaya, sa ngayon pa lang, mag-NCLEX ka na, yung gastos, hindi naman siya isahang 50K. Unti-unti naman siya. Kung gusto mo i-credit card mo, pwede naman. Installment, kahit 1,000 monthly, pwede mga ganyan. Kung kaya mo mag-self-review, self-review. Oo. Kasi Kasi, mas maganda yung may reviewer. so yun. Yan lang naman ang ma-advise ko sa inyo na kung gusto nyo mag-apply for NCLEX, huwag na kayong gumawa ng excuses kayo. Kasi Kaya nyo yan. gumagawa lang kayo ng excuses kasi tinatamad kayo. Yun lang yun. Oo. So, dapat meron kayong drive, urge to, kumbaga, to have your professional growth. And syempre, yung pamilya mo ang iisipin mo Kahit- dito sa part na ito. kahit Hindi wag na mo- lang yung sarili mo. Yes, kahit wag mo nang isipin yung sarili mo, like, okay na ako, yung buhay ko dito. Ang isipin mo yung anak mo, yung future ng anak mo, yung paano ka makakatulong sa parents mo, lalo na kung ano ka, yung sakto lang yung kukuha mong sahod sa buhay ng mag-asawa. Paano naman yung ano, di ba? Hindi naman, Lalo hindi kung may naman, emergencies talaga dito sa Pilipinas, grabe ang gastos. kami pag- ganun ang nangyari sa amin. Kasi okay na, di ba si Kaloy nasa government siya. Tapos ako kasi ngayon, sa hospital namin, pero resign na pala ako. Supervisor na kasi ako doon. So, hindi naman Parang siya ganon. na yung may-ari Hindi ng naman, hospital. Uy, hindi naman ganon. I mean, hindi na ganon ka sobrang baba yung sahod ko Oo. compared nung nagsa-start ako. So, parang okay naman talaga kami dito. Stable Kasi na, stable meron na. kaming bahay, meron Oo, naman may bahay kaming na. sasakyan. Napapag-aral naman namin yung May anak na namin kami. sa private school. Pero, huwag kayong kumbaga, huwag kayong makukontento sa ganun lang. Kasi, sumasahod kami, pero lahat ng sahod namin ay napupunta Para sa sa- bills lang Yes, naman. tas para lang talaga sa amin yan. Oo. Kumbaga, kung may emergencies, kung may kailangan tulungan sa pamilya, hindi namin Hindi. kaya. Kasi isang bigay namin sa parents namin, like, or kung kanino Para makatulong. makatulong. Grabe. O parang ano din, nababawas parang talaga negative naman kami pag sa ano. budget namin almost. Kaya yun. So, huwag kayong mawawalan ng Yun din ang nakapag sa amin, joke ba yun? Na Good joke. joke. Nakapag-joke sa amin na Mag-asikaso kasi na kaso mag-abroad. So yun, good luck po. Good luck po sa mga nurses natin, lalo na sa mga young nurses natin na gusto mag-abroad habang bagong graduate pa kayo, fresh grad, fresh from NLE. Yan na, magsimula na kayo mag-review for NCLEX. And kahit yung mga kaya namin na medyo nasa 30s, 40s na, hindi, wag kayong mawala ng pag-asa. Kahit 50s, pwede pa kayong mag-NCLEX and pwede pa kayong mag-process of going abroad. Kasi tingnan nyo naman kami, punta kami ng US as a family. Kasi usually sa ibang bansa, di ba, mag-isa lang si nurse, may iwan yung family dito. Kami, gusto namin magkakasama kami. Kaya, ituloy nyo lang yung dream ninyo. Again, it is never too late to achieve your dream. So, thank you. Yun lang naman ang share ko sa NCLEX journey ko. Thank you everybody for watching. And ang next upload ko naman ay yung hindi. Kung paano mag-claim sa pag-ibig ng contribution. So, abangan ninyo yan. So, again, thank you for watching our video. Please don't forget to comment down your questions. And don't forget to like and subscribe guys. sa channel namin. Para Thank you. Pakinggan nyo naman kami gumawa ng more videos. More and Thank more you. videos. Thank you, everybody. Thank Bye, you. guys. Hi, si Hans. Bye, Hansi. Hans. Say bye to ano. Hello. Pause mo na.
Say bye na. Bye. Bye guys. Bye! So, ito na ang aming pamangkin ko yan. Bye, guys! Bye.